Nagsimula ang series sa lalaking nagngangalang Daigo Kagemitsu na pinamumunuan ng isang rehiyon na tinatawag na Kaga. Habang hinihintay niyang manganak ang kanyang asawa na nagngangalang Nui no Kata, makikita sa kanyang mukha ang tila pagkabalisa. Lumalabas na bago manganak ang kanyang asawa, tumungo si Daigo sa templo na tinatawag na Hall of Hell upang makipagkasundo sa 12 demonyo. Bagamat sinubukan siyang pigilan ng monghe na nagbabantay roon, pinatay niya ito upang ituloy ang kanyang pakay. Dahil sa matinding kahirapan at epidemya sa kanyang nasasakupan, hiniling niya sa mga demonyo ang kasaganaan at proteksyon para sa kanyang lupain, kapalit ng kahit anumang hingi ng mga ito mula sa kanya. Matapos niyang ibigay ang kasunduan, agad itong tinanggap ng mga demonyo at nagkaroon siya ng X na marka sa kanyang noo bilang tanda. Kaya nang isilang na ang kanyang anak ay isang kidlat ang tumama rito, bagay na kinuha na ng mga demonyo ang kapalit mula sa kanya. At bagamat lumalabas na buhay ang kanyang anak, ipinanganak ang sanggol na wala ang halos lahat ng bahagi ng katawan nito. Ngunit imbis na malungkot ay ikinatuwa pa ito ni Daigo dahil alam niyang natupad ang kanyang kahilingan mula sa mga demonyo. Agad niyang ipinag-utos na ipatapon ang sanggol habang sinabi niya kay Nui na magkakaroon na lamang sila ng panibagong anak na magiging tagapagmana. Samantala, hindi naman kaya ng komadrona na basta na lamang itapon ang sanggol dahil nakikita niyang nais nitong mabuhay, kaya naman isinakay na lamang niya ito sa isang bangka at umaasang may kukuha nito. Ngunit sa kasamaang palad ay isang halimaw ang biglang lumitaw mula sa kanyang likuran at siya ay kinain nito ng buhay. Ilang sandali lamang ay dumating ang isang matandang bulag na nagngangalang Biwamaro na nakakaramdam ng presensya ng mga demonyo at halimaw. Nang sumugod sa kanya ang halimaw ay mabilis lamang niya itong tinapos habang naramdaman naman niya ang presensya ng iniwan na sanggol, ngunit napagtanto niyang hindi ito isang tao at hindi rin isang demonyo, kundi isang batang isinumpa. Bagamat patungo sa pag-unlad ang lupain ng Kaga, isang munting nilalang ang naging sakripisyo para sa ikabubuti ng lahat at walang nakakaalam sa magiging kapalaran nito. Makalipas ang maraming taon, muling sumiklab ang digmaan sa iba't ibang lugar. Isang mabait na doktor na nagngangalang Jukai ang nagbibigay ng mga artipisyal na bahagi ng katawan sa mga bangkay upang mabigyan ang mga ito ng marangal na libing. Samantala sa isang bayan, may isang batang ulila na nagngangalang Dororo na nagbebenta ng mga mumunting bagay. Ngunit biglang dumating ang ilang kalalakihan na naghahanap sa kanya kung saan lumalabas na si Dororo ay isa palang tusong magnanakaw na ginagamit ang kanyang pagiging ulila upang makapagnakaw. Madali naman siyang nakatakas mula sa mga naghahanap sa kanya kung saan habang tumatakas ay binato pa niya ang mga ito ng tae ng kabayo. Sa kabilang banda naman, isang misteryosong binata ang nagligtas sa isang bata na muntik nang mahulog sa ilog. Nang ikwento ng bata sa kanyang ina ang nangyari, sinabi niya na parang nakamaskara ang binatang tumulong sa kanya. Matapos naman makalayo ni Dororo sa mga humahabol sa kanya, isang ulilang aso ang lumapit sa kanya at ito ay nagugutom. Ngunit nang pakakainin na niya ito ay bigla itong dinampot ng mga lalaking humahabol sa kanya. Kapalit ng kaligtasan ng aso, sumuko si Dororo sa mga lalaki at siya ay pinagbubugbog ng mga ito. Nang sinubukan gumanti ni Dororo, doon ay tuluyan ng nainis ang isang lalaki at dinala siya sa ilog upang lunurin. Ngunit habang nangyayari yon ay napansin nila sa tulay ang misteryosong binata na may mukha ng tila manika. Hindi sila nito pinapansin, bagkus nakatingin lamang ito sa nakalutang sa ilog dahil may nararamdaman itong masamang presensya. Doon ay biglang lumitaw ang isang halimaw na putik at agad nitong nilamon ang lalaki, pati na ang dalawang kasamahan nito. Nang akma na rin itong kakainin si Dororo, hinugot ng binata ang kanyang espada na nakatago pala sa loob ng prosthetic na braso at nagawa niyang mailigtas ang bata. Sinimulan siyang habulin ng halimaw sa tulay habang isa-isa niyang pinagtataga ang bahagi ng tulay. At dahil gawa ang tulay sa kahoy ay hindi nito kinaya ang bigat ng halimaw at ang pagguho nito ang tuluyang pumatay sa halimaw. Matapos ang laban ay tinulungan ni Dororo na ikabit ang mga prosthetic na braso ng binata habang napansin din niya na halos lahat ng bahagi ng katawan ng binata ay artipisyal. Ngunit sa sandaling iyon ay bigla na lamang nahulog ang maskara ng binata kung saan labis na nabigla si Dororo nang makita niya ang mukha ng binata na walang balat ngunit bigla na lamang gumaling. Sa parehong oras ding iyon ay muling tinamaan ng kidlat ang templo ng Hall of Hell kung saan ang tignan nito ni Daigo ay hindi siya makapaniwala dahil wasak ang isa sa mga estatwa ng demonyo. Kasabay nito ay ipinakita rin na malaki na ang pangalawa niyang anak na lalaki na magiging tagapagmana ng kanilang lugar. Ngunit para sa isang inang nangungulila sa kanyang isa pang anak ay hindi pa rin maalis sa isip ni Nui ang kanyang panganay na anak na ngayon ay isa ng ganap na binata at ito ay nagngangalang Yakomaru.
Samantala, habang naglalakbay ang matandang bulag na si Biwamaro, bigla siyang nakarinig ng tunog ng isang kampanilya, at doon ay bumungad sa kanya ang isang halimaw na tila inaakit siya. Dahil naman sa nasaksihan ni Dororo sa naging pagbabago ni Yakamaru ay masyado siyang na-curious sa misteryosong binata, kaya naman nagpasya siyang sumama rito at sinubukan kausapin sa iba't ibang paraan. Ngunit dahil marami sa pandaman ni Yakamaru ang isinakripisyo sa mga demonyo, hindi niya pinapansin si Dororo dahil hindi siya nakakarinig at hindi rin nakakakita. Hindi nagtagal ay huminto si Yakamaru para manghuli ng mga isda upang kainin, ngunit agad siyang pinigilan ni Dororo dahil mas maayos daw kung lulutuin nila ito sa apoy. Bagamat hindi naririnig at nakikita ni Yakamaru si Dororo, nararamdaman naman niya ang presensya nito. Mula nang siya ay isinilang, ang tanging nakikita lamang niya ay ang tinatawag na kulay ng kaluluwa, kung saan iba't ibang kulay ang nakikita niya at bawat kulay ay may kahulugan. Kapag pula ang kulay ay itinuturing niya itong kaaway dahil ang pulang aura ay sumisimbolo sa puot at masamang hangarin, habang kapag puti naman ang aura ay nangangahulugan itong mabuti at inosente ang nilalang. Kaya naman ito ang rason kung bakit niya hinayaan na sumama sa kanya si Dororo dahil nakikita niyang wala itong masamang intensyon. Sinubukan naman ni Dororo na ipakilala ang kanyang sarili kay Yakamaru sa pag-asang ipakikilala din ito ang sarili, ngunit dahil wala siyang nakuhang anumang sagot ay natulog na lamang siya. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Dororo kay Yakamaru na kailangan nilang kumita ng pera, kaya naman iminungkahi niyang gamitin ito ang kanyang lakas upang patayin ang isang halimaw na gumagala sa isang kalapit na nayon kapalit ng gantimpala. Pagdating nila sa nayon ay agad silang sinalubong roon ng acting chief ng nayon na si Denkichi, at ipinaliwanag nito na ang totoong pinuno ng nayon ay may sugat sa paa at hindi makalabas upang salubungin sila. Gayunpaman, agad na ipinaliwanag ni Dororo na naroon sila upang paslangin ang gumagalang halimaw sa nayon, kung saan buong kumpiyansang ipinagmalaki ni Dororo ang pagpatay ni Yakamaru sa isang halimaw kamakailan. Bagamat kita ang pagkabalisa sa mukha ni Denkichi, tinanggap niya at ng mga taga-nayon ang serbisyo ng mga bida at binigyan din ng matutuluyan. Kinagabihan, habang sila ay nagpapahinga, bigla na lamang namatay ang ilaw at nagpakita ang isang halimaw na may napakalaking ulo, kung saan ito rin ang parehong halimaw na nakasalubong kanina ni Biwamaro. Dahil sa takot ay sinabihan ni Dororo si Yakamaru na patayin ito agad, ngunit sa halip na umatake ay hinayaan lamang ni Yakamaru na makaalis ang halimaw. Kinabukasan, agad silang sinundo ni Denkichi dahil nais daw silang makita ng totoong pinuno ng nayon. Pagpasok nila sa tanggapan nito ay agad na nagpakilala sa kanila ang pinuno na nagngangalang Lady Bandai, ngunit nang laki ang mga mata nito nang makita nito si Yakamaru. Agad na hinugot ni Yakamaru ang kanyang espada upang salakayin ito, ngunit agad siyang pinigilan ni Dororo na walang alam sa nangyayari. Dumating naman ang mga taga-nayon upang pigilan sila, at dahil sa kanilang ginawa ay ikinulong sila sa isang bodega. Hindi maintindihan ni Dororo ang ginawa ni Yakamaru dahil daw kagabi ay hindi nito pinansin ang halimaw, ngunit ngayon naman ay nais nitong patayin ang isang babae na tila mabait. Naroon din pala si Biwamaro sa bodega na sinapit rin ng parehong kapalaran katulad sa kanila, kung saan agad niyang napansin ang kakaibang presensya ni Yakamaru at alam niyang pareho silang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ipinaliwanag ni Biwamaro sa nagtatakang Dororo na bagamat wala silang normal na paningin ay nakikita nila ang kaluluwa ng isang nilalang kung masama ba ito o mabuti. Maya-maya pa ay biglang nakaramdam ang dalawa ng panganib kasabay ng pagpatay ng ilaw, kung saan paglitaw ng isang kamay sa balon ay agad itong sinugod ni Yakamaru. Sinundan nila ang balon at pag-akyat nila ay konektado pala ito kung nasaan ang tanggapan ng pinuno, kung saan agad na ibinunyag ni Biwamaro na may pula itong kaluluwa na nangangahulugan na ito ay isang demonyo. Dahil bistado na ang pinuno ay ipinakita na nito ang tunay nitong anyo at isang halimaw na may buhok ang lumitaw. Agad itong sinugod ni Yakamaru, ngunit nang malapit na niya itong matalo ay tinulungan ito ni Denkichi upang ito ay makatakas, habang agad naman itong hinabol ng bida. Dahil sa nasaksihan ni Biwamaro, umamin si Denkichi na matagal na nilang alam na demonyo si Bandai. Ngunit dahil sa banta nitong sila ang kakainin nito, iniaalay nila rito ang mga dumadaang manlalakbay kapalit ng kanilang mga buhay. Samantala, habang nakikipaglaban si Yakamaru sa demonyo ay muntik na siya nitong mapatay, ngunit naabala ang demonyo nang lumitaw ang halimaw na may malaking ulo. Dahil doon ay nagawang makabawi ni Yakamaru, kaya naman sa sumunod na eksena ay tuluyan na niyang pinatay ang demonyo. Muli namang nagpakita si Bandai at sinabi nitong alam nito kung sino si Yakamaru, habang alam din nitong naroon ang bida upang mabawi ang lahat ng bahaging ninakaw sa kanyang katawan.
Ngunit hindi na ito pinatapos pa ni Yakamaru at tuluyan na niyang tinapos ang demonyong si Bandai habang tila nagluksa pa si Denkichi sa nangyari. Kasabay nito ay nawala rin ang halimaw na may malaking ulo at mula sa kinatatayuan nito ay nakita ni Dororo ang napakaraming pera. Ibinunyag ni Denkichi na pagmamayari ito ng unang manlalakbay na kinain ni Bandai kung saan lumalabas na ang espiritu nito ay ang halimaw na may malaking ulo na humihingi ng hustisya. Matapos ang insidente, humingi ng tawad si Dororo kay Yakamaru dahil pinagdudahan niya ito kanina kung saan naaalala lamang kasi niya ang itsura ng kanyang yumaong ina mula kay Bandai. Bagamat hindi naririnig ni Yakamaru si Dororo ay nakikita naman niya ang emosyon nito kaya naman hinawakan niya ang mukha nito at isinulat niya ang kanyang pangalan sa lupa upang magpakilala. Nang basahin ito ni Biwamaru, doon na niya napagtanto na kaya tila pamilyar sa kanya ang presensya ni Yakamaru, ay ito ang sanggol na pinaanod noon sa ilog sakay ng isang bangka. Samantala, isa na namang estatwa ng demonyo ang nawasak sa templo ng Hall of Hell at kasabay nito ay biglang nakaramdam ng kakaibang sakit si Yakamaru. Ang dahilan nito ay dahil matapos mapatay ang isa pang demonyo na ibalik kay Yakamaru ang kanyang pandama at muling makaramdam ng sakit. Samantala, patuloy pa rin ang doktor na si Jukai sa pagbibigay ng mga artipisyal na bahagi ng katawan sa mga bangkay upang mabigyan ang mga ito ng maayos na libing. Muli siyang nagpatuloy sa kanyang gawain at binanggit niya ang pangalan ni Yakamaru. Ipinakita ang nakaraan ni Jukai na noon ay dating nagsilbi sa ilalim ni Lord Shiba bilang isang torturer. Siya ang nagpapahirap at pumapatay sa sinumang sumusuway o nagtataksil sa kanilang Panginoon, ngunit nang mahuli ang kanyang sariling asawa at mapatay, hindi na niya kinaya ang bigat ng pagsisisi at nagpasya na rin siyang wakasan ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa dagat. Gayunpaman, nailigtas siya ng isang banyagang barkong dumaraan at dinala siya ng mga sakay nito sa kanilang bansa kung saan natutunan niya ang sining ng paggawa ng artipisyal na bahagi ng katawan. Kaya nang makabalik siya sa Japan ay nagpasya siyang pagbayaran ng kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagiging isang doktor at libreng paggawa ng mga prosthetic para sa mga taong nangangailangan. Mayroon siyang alalay na nagngangalang Koname kung saan isang batang ulila na kanyang inampu noon at ginawa ng artipisyal na binti upang makapaglakad muli. Isang araw habang naglalakad si Koname, nakita niya ang isang batang naputulan ng braso matapos salakayin ng isang samurai kung saan agad niya itong dinala kay Jukai upang magamot. Ngunit matapos ang panggagamot, hindi sinasadyang maibunyag ng ina ng bata ang tungkol sa nakaraan ni Jukai na hindi alam ni Koname. Labis itong ikinagalit ni Koname dahil ang isa sa mga taong pinahirapan at pinatay ni Jukai nung nagsisilbi ito sa angkan ng Shiba ay ang kanyang ama. Ngayon ay nais niyang patayin ng taong umampon sa kanya, ngunit nakiusap si Jukai na bigyan muna siya ng kaunting panahon hanggang sa tuluyang gumaling ang bata na kanyang ginagamot at ibibigay niya ang kanyang sariling buhay kay Koname. Subalit matapos gumaling ng bata at napagtanto ni Koname na walang saysay ang paghihiganti, kaya pinili na lamang niyang umalis at iwan ang taong minsang nagbigay ng pag-asa sa kanya. Labis na nasaktan si Jukai sa pag-alis ng itinuring na niyang isang anak at tuluyan siyang nalugmok sa matinding kalungkutan. Isang araw habang siya ay naglalakad ay bigla siyang nahulog sa tabi ng ilog. Ngunit habang siya ay nakahiga ay napansin niya ang isang bangkang inanod sa kanyang tabi. Nang lapitan niya ito ay laking gulat niya nang makita niya ang isang sanggol, ngunit wala ang ibang bahagi ng katawan nito. Naawa si Jukai sa sanggol nang makita niyang nais nitong mabuhay, kaya naman nakapagpasya siyang ampunin at alagaan ito. Pagkalipas ng 6 na taon, lumaking malusog at masigla ang bata, at sa pamamagitan ng mga gawang prosthetic ni Jukai ay nagagawa nitong makagalaw na parang isang normal na bata. Napansin ni Jukai na kahit hindi nakakakita at hindi nakakarinig ang bata, mayroon itong malakas na kagustuhan na mabuhay, kaya naman binigyan niya ito ng pangalan na Yakamaru. Isang araw, habang naglalakad si Yakamaru ay bigla na lamang siyang inatake ng isang halimaw, buti na lamang ay dumating sa tamang oras si Jukai upang iligtas siya. Ngunit pag-uwi nila ng bahay ay napansin naman nila ang mga mata sa bubungan ng bahay na agad din namang umalis. Napagtanto ni Jukai ng mga demonyo ang mga iyon at tila minamatyaga ng mga ito si Yakamaru. Dahil doon ay nakapagpasya si Jukai na turuan si Yakamaru na humawak ng espada upang sa gayon ay magkaroon siya ng kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili sa tuwing malalagay muli siya sa panganib. Sa ibang dako naman, malaki na rin ang nakakabatang kapatid ni Yakamaru na nagngangalang Tahamaru kung saan siya ang magiging sunod na tagapagmana ng kanilang angkan. Sa kabilang banda ay patuloy pa rin si Yakamaru sa pagsasanay araw-araw hanggang sa siya ay lumaki at magkaroon na ng kakayahang pumatay ng mga halimaw at mga demonyo.
Gayunpaman, dahil hindi siya nakakaramdam ng kahit anong sakit ay hindi niya alam ang pakiramdam ng salitang takot na medyo nag-aalala si Jukai dahil maaari itong humantong sa walang habas na pagpatay. Ngunit isang araw, matapos mapatay ni Yakamaru ang isang demonyo, doon ay may napansin na himala si Jukai dahil unti-unting tumubo ang kanang binti at paa ni Yakamaru. Nang tignan niya ang demonyo, doon niya napagtanto na isinangla ang ibang bahagi ng katawan ni Yakamaru sa mga ito. Dahil doon ay hinayaan ni Jukai na maglakbay si Yakamaru upang mabawi ang natitirang mga bahagi ng kanyang katawan at humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya ito maaaring samahan dahil baka makasagabal lamang siya sa layunin nito. Ibinigay niya rin ang kwintas na kasama nitong natagpuan sa bangka at umaasa siyang balang araw ay matatagpuan din nito ang kanyang tunay na pamilya. Nang bumalik ang kwento sa kasalukuyan, binanggit ni Biwamaru kay Dororo na bagamat hindi niya alam ang totoong nangyari kay Yakamaru, naniniwala siyang naglalakbay ito upang mabawi ang mga ninakaw na bahagi ng kanyang katawan sa pamamagitan ng pagpaslang ng mga demonyo. Bigla namang tumayo si Yakamaru at sinubukan niyang apakan ang apoy at sa unang pagkakataon ay naramdaman na niya ang sakit. Nang magpatuloy ang paglalakbay ng mga bida, isang babae ang nananalangin sa isang dambana ang nakita si Yakamaru na nakatayo sa ilalim ng ulan at sinabihan niya itong sumilong muna. Ngunit biglang nagsalita si Dororo at sinabihan niya ang babae na hindi nakakarinig si Yakamaru. Nang tanungin naman ni Dororo ang babae kung ano ang ipinapanalangin nito sa dambana, ibinunyag ng babae na hinihiling niyang makauwi na ang nawawala niyang kuya na isang sundalo na halos 5 taon na ang nakakaraan. Ilang sandali lamang ay isang sugatan namang lalaki ang nanghihingi ng saklolo habang si Yakamaru ay nakaramdam ng isang puti at pulang aura sa malayo at ito ay pinuntahan niya. Pagkasunod roon ni Dororo ay labis siyang nagulat nang makita niya ang ilang taong mga nakabulagta sa lupa at wala ng mga buhay. Bigla namang lumitaw ang salarin at inatake nito si Yakamaru, kung saan sinabi ng lalaki na nagawa lamang niya iyon dahil uhaw sa dugo ang kanyang sinumpang espada at kinokontrol ang sinumang humawak nito upang pumatay. Habang nararamdaman ni Yakamaru na ang espada nga lang ang may pulang aura, muli siyang inatake ng lalaki at dahil sa walang habas nitong pag-atake ay na-corner ang bida malapit sa isang bangin. Ngunit ginamit ni Yakamaru ang kanyang prosthetic leg upang matanggal ang espada ng lalaki habang tila sinadya naman itong magpahulog sa bangin. Nagpasya naman si Dororo na kunin ang prosthetic leg ni Yakamaru, ngunit nang mahawakan niya ang isinumpang espada ay siya mismo ang napasailalim sa kontrol nito. Kaya nang puntahan nito ni Yakamaru ay wala na roon si Dororo. Samantala, habang hinahanap ng babae ang mga bida, nakita niya ang lalaking nahulog sa bangin at lumalabas na ito pala ang kanyang nawawalang kuya. Dinala niya ang kanyang kuya sa kanilang tahanan at labis na natutuwa ang babae na nagngangalang Asushi. Ang kanyang kuya naman ay nagngangalang Tanosuke, kung saan agad naman itong hinanap ang kanyang nawawalang espada, ngunit alam niyang babalik din ito sa kanya. Samantala, bagamat nananatiling gising at alam pa ni Dororo ang nangyayari, kontrolado naman ng isinumpang espada ang kanyang katawan. Dalawang taga-nayon ang kanyang nakasalubong, ngunit bigla niyang inatake ang isa sa kanila, kaya naman agad ang mga itong nagtakbuhan. Sa oras ding iyon ay nakita na ni Yakamaru si Dororo, at napansin niya na tila hinahatak ng espada ang bata patungo kay Tanosuke. Samantala, habang hinihintay ni Tanosuke na bumalik ang kanyang espada, dumating si Asushi upang bigyan siya ng pagkain. Ngunit nang mapansin ni Asushi na tila wala sa sarili ang kanyang kapatid na tila may tinatawag, doon siya napaisip na marahil ang kanyang kuya ang responsable sa nasaksihan niyang pagkamatay ng maraming taga-nayon. Nang tanungin niya kung anong nangyayari sa kanyang kuya, ipinakita naman ng nakaraan kung paano nakuha ni Tanosuke ang isinumpang espada. Noong panahong nagsisilbi pa siya bilang isang sundalo, inutusan siya ng kanilang pinuno na patayin ang isang bilanggo. Ngunit dahil hindi niya ito kayang gawin, ibinigay sa kanya ang isang katana upang kitilin ang kanyang sariling buhay. Natakot si Tanosuke para sa kanyang sariling buhay, kaya naman kinuha niya ang katana at napilitan na patayin ang isang bilanggo. Gusto ng pinuno na subukan kung totoo ba ang mga kwento tungkol sa isinumpang espada na ito, na kapag nababahiran ito ng mas maraming dugo ay mas lalo itong nagiging matalas at nagiging makapangyarihan. Kaya matapos ng paslangin ni Tanosuke ang lahat ng bilanggo, bumalik ang espada sa orihinal nitong kapangyarihan, ngunit tuluyan na nitong kinuha ang kontrol sa kanyang katawan. Doon ay nilipol ni Tanosuke ang kanilang buong hukbo pati na ang kanilang malupit na pinuno, at simula noon ay naglakbay siya kasama ang isinumpang espada para pumatay. Nang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, naramdaman na ni Tanosuke na malapit na sa kanya ang espada.
Sinubukan itong pigilan ni Asushi, ngunit kahit anong gawin niyang pakiusap ay tila hindi na ito ang kanyang kuya na kilala niya noon, at pinili pa rin itong umalis. Samantala, nakarating naman na si Dororo sa nayon kung saan labis siyang natuwa nang makita niyang naghihintay sa kanya roon si Yakamaru, ngunit nang ilabas nito ang espada ay labis siyang nabahala. Dahil kontrolado ng isinumpang espada ang katawan ni Dororo ay nagagawa niyang maiwasan ang mga pag-atake ni Yakamaru. Ngunit ang hindi niya alam ay nais lang palang tanggalin sa kanya ni Yakamaru ang isinumpang espada at siya ay nakatulog dahil sa labis na kapaguran. Gayunpaman, agad na naramdaman ni Yakamaru ang pagdating ni Tenosuke at muling napasa kamay nito ang isinumpang espada. Para na naman itong baliw na sinugod si Yakamaru habang nagising naman si Dororo sa pagdating ni Asushi. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nagpigil pa si Yakamaru, at doon ay tinapos na niya ang kahibangan ni Tenosuke at nagawa niya ding putulin ang isinumpang espada. Doon ay wala nang nagawa si Asushi kundi magluksa na lamang para sa kanyang kapatid habang kita naman sa ngiti ni Tenosuke na tapos na rin ang kanyang paghihirap. Matapos namang mapawi ni Yakamaru ang bisa ng isinumpang espada ay nawasak ang isa sa mga estatwa ng mga demonyo, at dahil doon ay nabawi niya ang isa pang nawawalang bahagi ng kanyang katawan at ito ay ang kanyang mga tainga. Ngayon ay hindi na lamang nararamdaman ni Yakamaru ang pagpatak ng ulan, kundi nagagawa na rin niyang marinig ang mga ito. Samantala, dahil naman isa-isa nang nawawasak ang estatwa ng mga demonyo ay tila alam na ni Daigo ang nagiging sanhi nito, kaya sinimulan na niyang ipahanap ang kinaroroonan ng ipinatapon niyang anak. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.